Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, may malaking pagbabago na naman sa NAIA Airport under San Miguel Corporation. Parte ito sa kanilang rehabilitation plan para sa ating airport sa NAIA sa capital city sa Manila. Tinanggal na nila ang arrival pickup sa arrival bay sa NAIA Terminal 3. So, saan na kayo pupunta? Saan na yung pick-up area ninyo? Pag-usapan natin. Details coming up. So yes, panibagong update na naman kabayan sa rehabilitation plan ng San Miguel Corporation sa mga pagbabago sa ating airport sa Manila. Ito ang NAIA. Lalong-lalo na ngayon, medyo busy na ang ating paliparan dahil palapit na ng palapit ang araw ng Pasko at Bagong Taon. So ito po ang latest para sa mga kababayan nating uuwi ng Pilipinas. So kung dati, pagkuha nyo ng luggage, mag-e-exit na kayo sa airport, andyan na, Bay 1 to Bay 13, magbubook na kayo ng Grab or gamit nyo yung metered taxi. Andyan lang kayo sa Bay Area, mag-aantay. Wala na yun ngayon, kabayan. Binago na nila. Nagkaroon sila ng soft launch noong December 5. And as we speak, fully operational na sila. So yung bagong pickup area na ngayon ng Terminal 3 ay doon na sa multi-level parking area. Kung nanonood kayo ng balita noon, napabalita na tinaas nila ang bayad sa pagpapark doon. Ngayon, ginawa nilang Transport Network Vehicle Services, TNVS. So, lahat ng mga magpipick up ng pasahero, Grab, metered taxi, soon magjo-join din ang Joyride, Supercar, at yung vehicle version ng Angkas na Angkar. And eventually, lahat ng mga transport service na nagpipick up ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ay papasok din sa network net. So ngayon kabayan, kung ikaw ay lalabas na ng airport, sa gate 7, di ba may mga gate yan. Sa gate 7, doon ka lalabas. Kakanan ka. May mga signs sila kung saan ang bagong pick-up area. Kasi kung doon pa rin kayo sa Bay Area, baka sitahin kayo ng guard. At kung medyo nalilito kayo kung saan yung bagong pick-up area, magtanong po kayo sa security guard ng NAIA Terminal 3 or may help desk po sila doon para turuan kayo kung saan kayo pupunta. According sa ating mga kababayan na naka-experience, hindi naman malayo. Konting lakad lang naman kabayan, pero mas convenient daw. So sa bagong pickup area, meron itong 6,000 square meters, may 401 parking slots at 18 pick-up bays. So for example, kung magbubook kayo ng Grab, i-heads up nyo yung driver kasi yung assigned bay area doon is A1 to A40. So sabihan nyo yung driver at paalala lang kabayan, bawal ang long wait. So dapat, kung papunta na kayo doon sa pick-up area, yung driver nyo andyan na or papasok na doon sa multi-level parking. Kasi pinagbabawal talaga nila yung mahabang antayan sa Grab ninyo. So, ito yung mga pagbabago kabayan. Kasama ang metered taxi. Galing pang Amsterdam ang OFW na si Lea Coronel. Nasa bansa siya para makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. At gaya ng maraming nagbabalik bansa, sa mga ride-hailing service umaasa si Lea para maihatid siya mula airport papunta sa kanilang tahanan. Sakto sa kanyang pag-uwi ang pagbubukas ng isang centralized hub para sa mga Transport Network Vehicle Service sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Kung dati raw inaabot siya ng lagpas kalahating oras bago makabook, ngayon wala pang 5 minutes, may driver na siyang nakuha. Yung dedicated nga na na space for Grab at least hindi na siya nakahalo dun sa labas na ang dami na nagpipick up. Ganito rin ang bumungad kay Pro Joy Mijares na nagbakasyon naman sa Singapore. Actually, pabalik-balik kasi sila kasi hindi kami mag-meet. Especially, ma'am, sang bay po kayo. Like, ngayon, sabi niya lang is, ma'am, nasa labas na po kayo. Kaya nandito na kami sa pick-up point. So, alam niya na kung saan. Yung communication kasi mas mabilis.
Sa booth na ito, pwedeng mag-book ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Nagbukas na itong Grab booths kung saan kung makikita nyo nga ay may mga tauhang itinalaga para i-assist yung mga pasahero. Samantala, nakatakda namang magsimula ang operasyon ng Joyride sa December 10. Ayon sa private operator ng paliparan na NAIA Infrastructure Corporation, higit 400 parking slots at 18 loading bays ang nakatalaga para sa proyekto. Matatagpuan yan sa Level A ng multi-level parking building ng Terminal 3. Sabi ng General Manager ng kumpanya na si Lito Alvarez, sakto ang pagbubukas ng hub sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan sa airport ngayong holiday season. Makikita namin may improve ng husto ang traffic flows, mababawasan ng congestion sa curbside, overall mag-improve ang passenger experience. Dagdag ni Alvarez, plano rin ng NAIA Infrastructure Corporation na gawin ang ganitong sistema sa Terminal 1 at 2, pati na sa Terminal 4 oras na matapos ang renovation. Aminado naman ang isa sa mga operator na Grab Philippines na bagong karanasan ito para sa mga pasahero at driver. Kaya bukod sa pagpapaskill ng signages, tuloy din ang pagpapabuti sa app. We're able to put indoor navigation, live navigation in the app. Drivers are more efficient when they have back-to-back jobs, so they can do a pickup at the departure level and then go straight to, or a drop-off rather, at the departure level and then straight to their pickups in the new pickup zone without having to leave the airport. Bukod sa Grab at metered taxis ng Joyride, sasali rin ang tinaguriang angkars ng ride-hailing service na Angkas. Sa isang pahayag, sinabi ng Angkas na ang mga pasahero at drivers ang tunay na panalo sa proyektong ito. Sabi naman ng Joyride, malaking tulong ang hub para gawing mas reliable ang transportasyon sa mga biyahero. Ang hindi lang nila nabanggit is yung mga may personal na sasakyan, yung susunduin. Kung magpa-park ba sila, tapos pupuntahan yung sinusundo mong kamag-anak ba dyan or kaibigan, then balik sa parking area. Kasi yung nabanggit lang nila is yung mga public transport. So itatanong natin yan. Pero dun sa ating mga kababayan na na-experience yon, na may sariling sasakyan at na-pick up kayo sa airport, saan ba kayo nakapark? Saan ba yung designated parking area nyo para mag-pick up ng inyong mga kamag-anak or mga kaibigan sa Terminal 3? So far, ito lang po ay nai-implement sa Terminal 3. Ang Terminal 1 as is pa rin. So, siguro, meron din silang update for Terminal 1 at for sure, announce natin yan dito sa channel para ma-heads up kayo. Lalong-lalo na dun sa ating mga kababayan. Alam ko ang daming uuwi ngayong buwan ng Disyembre. So, heads up po sa inyo, wala na po yung paglabas nyo ng airport, andun na. Paglabas nyo ng Terminal 3, andun na. Sa Arrival Bay, andun na yung mga sundo, andun na yung mga taxi, andun na yung Grab booking mo. Ngayon, wala na po yun. Doon na. Kung makikita nyo, sa Bay Area, meron silang malaking parking area sa kanan. Kung nakaharap ka sa kalsada, meron sa kanan ang dami ng multi-level parking. Doon po yun. So, gate 7 ang labas. Kakanan kayo at hanapin yung mga signs patungo sa bagong pickup area. So, huwag kayong malito kabayan. Ito naman ay isang konting adjustment para sa mga pasahero, para sa mga pagbabago na ginagawa ng San Miguel Corporation. Kung inyong napanood ang ating update during turnover, naging transparent naman ang San Miguel Corporation sa kanilang mga plano sa NAIA. So, soon, yung terminal reassignment, mababago na rin yon kasi ang sabi nga nila, yung Terminal 1 ay para na lang sa Philippine Airlines at lahat ng international flight ita-transfer sa Terminal 3. So, klaruhin ko lang, hindi pa po yun na-i-implement. Yung terminal assignments ngayon is as is pa rin. May mga airline pa rin na dumadating at umaalis sa Terminal 1, same sa Terminal 3. At kung magbabago man yan, for sure, meron tayong update niyan dito sa channel. So, wag lang tayong malito. For departure, as is pa rin. Doon pa rin sa taas ng Terminal 3. Same pa rin ang drop-off area sa departure. Yung arrival lang po ang nagbago kasi hindi na po yun sa ibaba. Meron na pong designated area kung saan yung pick-up ninyo pagdating ninyo sa Manila, sa Terminal 3. At doon naman sa ating mga kababayan na nakaranas sa pagbabagong ito, kung pwede nyo pong ma-share kung mas organized ba
ang bagong service na ito or mas malala, mas chaotic yung bagong changes na ginawa ng Terminal 3. Please share your experience and I would really appreciate it. So ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Balik kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway yung biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.